Almighty, early in the morning, song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy scene. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eyes of sinful men thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Last verse. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Good singing this morning. Brother Mark, pangunahan mo tayo sa ating panalangin. Dahil po ang manalangin, Dakilang Ama na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri na kami ay muli ninyong tinupon sa lugar po ito para luwalatin at magkaibang dakilang pangalan. Salamat po sa napakalaking oportunidad at pribilehiyo na makapakinig po muli kami ng iyong salita at kapanampahan po sa inyo. Dalangin po namin na muli niyo po nawa kaming turuan ng mga katotohanan na aming mapapakinggan at pagpalain niyo po ang aming pong mananampahan ngayon hanggang mamayang hapon. At patuloy niyo po nawang ilusin, Panginoon, ang mga puso po namin na ito po'y matuto na tanggapin ang mga salita po ninyo. Pagpalain niyo po ang aming pastor sa kanyang pong pangangaral sa araw pong ito at ang mga kapatiran na aatin po hanggang mamayang hapon, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo at muli pa tayong aawit. O worship the King. Pagtapos mo nito ay mapapakinggan natin ang mga announcement, and also we will be welcoming one another and yung ating bisita for this morning. Sige po. O worship the King. O worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. Everybody sing, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with praise.
tell of His might and sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy is space. His chariots are at the thunders of the storm, and darkness is back on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, indeed do we trust, nor find it to fail. Thy mercy, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Good singing. Tawagin po natin pastor para po sa ating mga announcement. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's good to see you this morning. No, ako ay nagpapasalamat. Kahit GCQ pa rin, narito tayo. No? At yun nga, may nagbabantang ECQ. Baka ma-lockdown na naman tayo, bara-barangay. Yun ang mahirap. Ganun pa man, we have our announcement this morning. Our announcement, Lord willing, this coming end of August, that is last Sunday of August, magkakaroon tayo ng banal na hapunan. Okay? Actually, banal na agahan baka ang mangyari. No? So, after this service, magkakaroon tayo ng Lord Supper o banal na agahan. Ganun din sa pang-alas 10, ganun din sa pang-alas 3. Okay? So, immaterial yung oras. Ang mahalaga kasi doon yung pagsasagawa nung tinatawag nating pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ihandaan nyo ang sarili nyo sa katapusan ng August. Maybe kung di man this year natin ma-implement or baka next year, sa susunod natin mga banal na hapunan, baka gawin na natin quarterly ito. No? Hindi 2 beses, kundi quarterly. No? Every 4 months, magkakaroon tayo ng banal na hapunan. So, tuloy lamang tayo sa ating tinatawag na adjustment. Hanggat hindi pa dumarating yung vaccine, I hope, pag dumating yung vaccine, sabi nga, no, hindi tayo magkakaroon ng new normal. Magiging normal na ulit tayo. Okay? Dahil makakatulong yun para higit tayong maprotektahan natin yung isa't isa. Tuloy pa rin po tayo sa ating tinatawag na precautionary measures. No? May mga kapatiran tayo na nasa mga bahay ngayon, mga senior citizen na member ng ating church, maging yung mga 20 years old pababa, ay as much as possible, we do not allow them unless talagang walang maiiwan sa bahay, isinasama natin, isinisiklud natin dito sa loob ng ating church. Ganun pa man, we are praying na kung malakas-lakas naman ang ibang mga kapatid natin at nandun kayo sa range ng 20 hanggang 59 pataas and you are able to come, please do come, no? Kasi bukas na ang church natin hindi naman tayo nagtatago, no? At wala namang pagbabawal na, yung mga parlor nga at saka masahiyan 30%, di ba? Na bukas sila, no? Tayo bukas na bukas po ang church, may 3 schedule na makakapili kayo. Nandun na nga tayo sa panahon na para bang kumbinyente na sa mga mananampalataya. May pang alas 9, pang alas 10:30 at may pang alas 3 ng hapon. So kapag hindi ka pa ba naman nakapunta ng linggo, ewan ko, no? Kung napakalakas mo at meron tayong, of course, lahat ng measures gawin mo. Maglagay ka ng face shield, face mask, bago ka lumabas, uminom ka ng ascorbic acid o multivitamins na kinakailangan ng katawan mo. Magkakasama-sama tayo rito. Tayo may pagsamba sa Diyos at ngayon ay linggo. And I hope and pray, ganun din sa mga kapatid nating mga nasa bahay ngayon, especially yung ating mga senior citizen. I hope and pray kapag dumating na yung kaluwangan,
sa maraming bagay, lalo-lalo na yung pagsamba natin, makasama na namin kayo rito, no? Kasi ibibigay ng gobyerno na yan. Kaya lang, syempre, may mga kapatid tayo na may mga pre-existing condition na talagang very sensitive sila. Pero sa isang banda, kinakailangan maging balanse rin tayo, no? Huwag tayong lamunin ng takot. Dahil pag nilamon tayo ng takot, baka after 2 years pa tayo pumunta ng simbahan. No? Huwag tayong lamunin ng takot. May pananampalataya tayo sa Diyos. Soberano at makapangyarihan ng Diyos natin na kayang humawak ng anumang virus, no? Kayang mag-control ng anumang virus. Ang gawin lang natin, yung mga tamang patakaran at tamang protocol para at least maprotektahan natin ang bawat isa. Okay. So, Lord willing, baka next week din, magkaroon na tayo rito nung air purifier, no? I'm planning to buy that this week para at least magkaroon tayo ng mga 2 muna na air purifier dito kasi stored air tayo rito no? Air condition. Kung air continuous tayo, bukas lahat ang bintana, okay, palit ng palit ang hangin. Kaya lang stored air to, so umiikot lang dito ang hangin, kaya kinakailangan yung hangin dito sa loob malinis. So, Lord willing, this week we will buy 2 of that para magamit na natin sa susunod nating sambahan. At this coming Wednesday night, meron tayong prayer meeting. 6:00 po ng gabi, no? Okay ba sa iyo yung channel? 6:00 ng gabi? 6:30. 6:30 ng gabi, no? Ang magiging prayer meeting natin, 6:30 to 7:30. Ila-live stream pa rin natin. So, ang huli pong nag-prayer meeting si Brother Mark sa video form. Pero ngayon, dito po tayo mag-meet, magsama-sama po tayo rito. Available po kayo ng Wednesday night, inaanyayahan ko kayo sa ating prayer meeting, 6:30, maybe up to 8, and then after that, we leave church. Okay? So far, wala na ako natatandaan pang iba pang announcement. Kung, ayun, may bisita nga pala tayo. Ang blessing natin, may bisita tayo. Last week, meron tayo returning visitor, no? Na-return niya kasama ni Sister Alice. At sa umagang ito, may bisita ulit tayo. Last week din, yung nagsimula tayo, may bisita tayo sa hapon. Si Mirna Kalikaw, tama ba? Kalikaw, no? Mirna Kalikaw, actually bisita siya ni Junior Reyes. At salamat nakapunta ka ngayong umaga, no? I hope masundan pa ang pagdalo mo rito. Taga San Juan Antipolo siya. Okay, itong blessing natin, no? Kahit tayo ay naka-lockdown, kahit tayo may ganitong new arrangement, the Lord bring us visitors in our church. Okay? Magpapaawit po tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi tayo nakakapag-choir, no? So, ang mangyayari, ang mga magiging mang-aawit natin yung kongregasyon. Okay? Kaya practicein nyo na boses nyo kung ano kayo, kung alto, soprano, bass, tenor. Mag-aawitan at mag-aawitan tayo as a church. No? Yan ang gagawin po natin. Tatawagin ko si Brother Bok, magkakaroon tayo ng welcome song. Alam naman natin, kawayan lang tayo, no? Peace be with you, kawayan. Dahil hindi pa tayo pwede ngayon magkamayan. Kaya magpapaawit si Brother Doc, and then after that, we will have the Bible reading with Brother Mark, and then we will pray. Sige po, tayo po tayong lahat. Let's all welcome one another. Welcome back po, Miss Jasmine, and also si Ma'am Meryl, no? Ligaya ng buhay. Once lang. Ready now, sing! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Sa mga online po natin nakasama, no? Welcome po. Like, kung siya manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Let's all remain standing and tawagin po natin si Brother Mark para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, magandang umaga mga kapatid. At kunin po natin ang ating po mga Bible, whether it's a hard copy or electronic. Buksan po natin sa unang Tesalonica, Kabanata 4, mula talata 16 hanggang 18. Unang Tesalonica, Kabanata 4, mula 16 hanggang 18. Ang sabi po dito,
Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, soberano at makapangyarihan, dakila na Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat na nakapagsama-sama muli ang iyong mga anak sa dakong ito para manambahan sa iyo sa Espiritu katotohanan. Ama, dalangin ko, gabayan mo kami sa aming pananambahan ngayong umaga, maging ang mga kapatiran kasama namin sa mga kanya-kanyang mga tahanan. Dalangin ko, Panginoon, ang kanilang pagbubuo ng pagsamba sa umagang ito nang makasabay sila, O Diyos. Ama namin, ikaw ang siyang nag-iingat at nagpoprotekta sa bawat tao. Ikaw ang may hawak ng bawat hininga na meron kami. Nagpapasalamat kami sa mga pagkakataon na laging pinapaalala mo sa amin ng mga katotohanan na iyong gagawin sa hinaharap, lalong-lalo na ang iyong muling pagbabalik. Nangyayari man ang mga bagay na ito, Panginoon, sa mundong ito, alam namin may dahilan at may purpose ka, at ito'y paghahanda rin, Panginoon, sa maganda mong plano sa iyong mga anak sa hinaharap, sa muli mong pagbabalik, at sa kahinat na ng sanlibutan ito balang araw. Ama, dinadalangin ko po na habang may pagkakataon pa, ang iyong mga anak na narito, tulungan mo kami maging masigasig, matatag, lagi nagpupursige, nagpapatuloy sa iyong pananambahan. Pawiin mo sa amin ang kahinaang loob, alisin mo sa amin ang pagkasira ng kalooban sapagkat alam namin meron kaming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa umagang ito, narito ang mga kapatid, may dalang bisita, muling mahamunawa ang kanilang mga puso sa pagtataguyod ng katotohanan ng aming pinanghahawakan bilang iglesia. Mawalhati ka nawa, O Diyos, sa aming pananambahang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siya naming manunubos, tagapagligtas, Panginoon. Ito po'y lahat naming dalangin sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po'y makakaupo na at aawit tayo. We miss our choir. Ganun pa man, tayo ay magiging temporary choir para magbigay halad sa Panginoon. We will be singing all the three stanza, Wonderful Words of Life. Ganyan din po sa ating mga online, no? Kahit po namin na sumabay kayo sa ating pag-aawitan sa umagang ito. We now sing, sing them over again to me, wonderful words of life. Let be more of beauty seen, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinners list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the beautiful call, wonderful words of life. Wonderful words of life. Jesus only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words,
wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Let's call our pastor para po sa preaching. Okay, napakagandang mensahe sa awitin, no? Beautiful words, wonderful words of life, no? Yan ay mga salita ng ating Panginoong Kristo, magagandang salita, mga salita ng buhay. So umagang ito, pag-aaralan natin ang salita ng buhay. Ito ay ang salita ng Diyos. No, ipagpapatuloy po natin yung mensahe nating naiwan last week, kung inyong matatandaan, at naway masundan nyo ako sa bagay na yan. Kung inyong matatandaan, nagmensahe po tayo, at ang title po ng mensahe ko, Nangangaral tayong muli, no? Nangangaral tayong muli ng pagkabuhay na muli. Okay, part 2 na ito. Yung ating outline na nais kong makita ninyo, ipinangangaral ng iglesia ang paniniwala actually may paniniwalang nakapasok sa iglesia, no? Ang paninindigan ng iglesia, pagkakasunod-sunod ng pagkabuhay na muli na sinabi sa iglesia. Pupunta na tayo roon sa tinatawag natin ang paninindigan ng iglesia. Ikatlong punto to na nais kong makita ninyo. Pero babasahin muna natin yung mga talata na kung saan natin na kinuha ito sa 1 Corinthians chapter 15. If you have your Bible, please. 1 Corinthians 15. At sa lahat ng mga viewers natin, nais nyo makasabay, unang Korinto Kapitulo 15, ibabasahin ko lang po para ma-appreciate natin yung ating pinag-aaralan, no? Actually, verse 12, ang nagsimula tayo last week. Si Kristo ay pinangangaral na ibinangon muli sa mga patay. Yamang ngayon nga, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabangon mula sa mga patay? Kung walang muling pagkabangon mula sa mga patay, kahit na si Kristo hindi nagbangon, kung si Kristo hindi nagbangon, ang aming pagpapahayag ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya walang ring kabuluhan. Kami rin naman ay masusumpong ang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat nagpapatotoo kami patungkol sa Diyos na ibinangon niya si Kristo. Hindi na sana niya ibinangon si Kristo kung hindi rin lang ibabangon ng mga patay. Ito ay sapagkat kung hindi ibabangon ng patay, maging si Kristo ay hindi nagbangon. Kung si Kristo hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayong mga nasa inyong mga kasalanan pa. Kung magkaganito sila ng mga namatay kay Kristo ay napahamak, kung sa buhay na ito ay umaasa lamang tayo kay Kristo, tayo ng higit ng nakahabag-habag sa lahat ng mga tao. So doon tayo nagtapos last week, no? Pero ngayon, ang tatalakayin po natin, starting verse 20 hanggang verse 23. Ito ang sabi ng Biblia, ngayon, si Kristo ay binangon mula sa mga patay, siya ang naging unang bunga nila na ng mga namatay. Nais ko pong makita ninyo, yung ikatlong punto po natin, yung pinaninindigan o paninindigan ng iglesia. Ito po yung pinaniniwalaan natin, no? Verse 20, subalit ngayon, si Kristo'y binuhay mula sa mga patay, na siyang unang bunga ng mga namatay, sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao dumating ang kamatayan, sa pamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay na muli. Mamaya bibigyan ko ng pansin yung talata na may kinalaman sa tinatawag nating unang bunga. Pero nais ko po munang makita ninyo rito yung pinaninindigan natin na kung saan naniniwala tayong ibinangon si Kristo sa mga patay. Anong ebidensya niyan? Kasi usually ito ang isa sa mga inaatake ng mga kritiko, maging yung mga taong hindi naniniwala sa himala. Kasi pinakadakilang himala sa kasaysayan ng mundong ito, yung tinatawag natin pagkabangon muli ng ating Panginoong Kristo. Ang daming himala ang ating na mababasa tayo sa lumang tipan. Pero ang pinakadakilang himala na masasabi natin nagkaroon ng kaganapan sa mundong ito, na ang makapangyarihang Diyos Ama ibinangon niya sa pagkabuhay na muli ang anak at binigyan siya ng panibagong katawan na kung saan magiging ganun din tayo balang araw bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ipakikita ko po sa inyo yan sa liwanag ng salita ng Diyos. Anong mga ebidensya? Meron tayo. Unang Korinto Kapitulo 15, talatang 4 hanggang 8. Yung ebidensya ng pagbangon ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa verse 4, no, siya ay inilibing at muling ibinuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasultay. At actually, ito yung ebanghelyong ipinangangaral natin. At siya ay nagpakita kay Cephas at pagkatapos sa 12, kung kilala niyo si Cephas, siya po ay si Pedro. Okay? Gaano karami pang testigo ang kinakailangan mo para mapatunayan lamang
na yung sinasabi mo ay totoo. Actually, kokonti lamang yung may bibigay ko sa inyo, pero napakaraming ebidensya patungkol sa pagkabuhay ng muli, lalo-lalo na yung naganap sa Jerusalem. Pero ito, sa Korinto natin kukunin, dahil makikita natin, siya ay nagpakita kay Cephas pagkatapos ay sa 12. Sino yung 12? Akala ko, namatay na si Judas. Bakit 12 binanggit dito? Well, of course, yung 12 dyan, kasama na si Matatayas, no? Pumalit kay Judas. Verse 6, pagkatapos ay nagpakita siya minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang iba'y namatay na. So, hindi natin alam kung meron silang conference noon during that time at sa isang lugar, may 500 katao at biglang nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo ron. Sabay-sabay na nakita. Nang isinulat ni Apostol Pablo yung unang Korinto, yung ibang mga kapatid, nakabahagi dun sa 500 katao na kung saan nagpakita si Jesus, buhay pa sila. Maabot pa sila ni Pablo. Makakausap pa sila ni Pablo. Pero yung iba, nangamatay na. Isipin mo, 500 yun ha. Yung ibang hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli, yung 500 daw nito, nakadrugs eh. No? At talagang hallucinated sila, nakita nila sabay-sabay si Jesus Christ. Hirap paniwalaan yon. Now, pagkatapos nagpakita siya kay Santiago, si Santiago binigyan emphasis dito sapagkat si Santiago yung tinatawag nating unang pastor, kapatid to ni Jesus Christ, no? Unang pastor sa Church of Jerusalem. Hindi si Pedro ang pastor sa Church of Jerusalem. Hindi rin si Juan ang pastor sa Church of Jerusalem. Ang naging pastor sa Church of Jerusalem, walang iba kundi si Santiago. Si Santiago, kapatid siya ng ating Panginoong Jesucristo. Late believer siya. Hindi siya bahagi ng 12 apostol ng ating Panginoong Jesucristo na nakilala ng ating Panginoong Jesucristo within his 3 years of ministry. Kinumisyon niya yun. Pero teka lang, sino ba si Santiago, kapatid ni Kristo? Gaano karaming karanasan ang alam ni Santiago patungkol sa kanyang kapatid na si Jesus Christ since birth? Nakita niya si Jesus Christ na kapatid niya na kasabayan niyang lumaki. Of course, humiwalay sa kanilang tahanan nung nagsimulang magministeryo when he was 30 years old. Pero makikita natin, no, na si Santiago, yung isa sa kinikilalang haligi sa iglesia sa Jerusalem, nagpakita ng direkta ang ating Panginoong Jesucristo rito sa kanyang kapatid. At sinabi ng Biblia, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, sa verse 8, sa katapos-tapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. So maging si Apostol Pablo, anong experience niya? Nagpakita ng direkta ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Kaya legal yung pagiging apostol ni Apostol Pablo. Bakit? Direkta siyang ikinumisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. At sinabi nga doon sa qualification ng pagiging apostol, he must see the risen Lord. Nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo. So ito yung mga ebidensya at ang makikita pa natin, kung titignan natin sa Gawa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3 na isinulat naman ni Lucas, sinabi niya, ito ini-address niya sa isang honorable person, maaring si Teopilo or Theophilus, no? Ay isang government official. Sinulatan niya ito ng aklat sa Lucas at dun sa aklat ng Gawa, isinulat niya uli. Dun sa Lucas, in-address niya kay Teopilo, isinulat niya rin yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dun naman sa Gawa, in-address niya uli kay Teopilo, isinulat niya naman ito para ipakita yung mga gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga apostol sa pag-usad ng iglesia. Sa verse 1, O Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesucristo mula sa simula. Ito yung Book of Luke. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos ay makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. And then, sumunod na verse, pagkatapos, verse 3, ng kanyang paghihirap, nagpakita siyang buhay sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. Siya ay nakita nila sa loob ng 40 araw na nagsasalita siya ng mga bagay patungkol sa paghahari ng Diyos. Listen, may 40 days, di ba? Naalala niyo yung belief natin when we were Catholics, no? 40 days, bago raw umakyat yung kaluluwa sa langit. Si Kristo, 40 days, buhay na nagpakita rito sa lupa. Hindi siya kaluluwa, okay, na nagpakita sa lupa, kung hindi buhay, upang ipakita doon sa mga nagpakita sa kanya yung matitibay na ebidensya na hindi kayang baliin na muling nabuhay ang ating Panginoon. Ito po yung paninindigan at pinaninindigan natin at pinaniniwalaan natin. At naway, ito ang paniwalaan ninyo, no? Na hindi mababali
ng ating Panginoong Kristo, no, pinakadakilang himala sa mundong ito ay yung pagkabuhay niyang muli. Bakit dakilang himala to? Dahil ang ating Panginoong Kristo na mabuhay na muli, siya ay may panabagong katawan at ganito ring uri ng katawan ang kanyang ibibigay sa lahat ng mga susunod sa kanya. Tuloy po tayo sa ating talata. Now, bilanggit sa unang Korinto 15:20, ngayon si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila sa mga namatay. Ano ibig ba sabihin ng unang bunga? First fruit, no? Explain ko po ito mamaya. Doon sa makikita uli natin kasi yung first fruit, no? In relation doon sa unang bunga sa pagkakasunod-sunod ng pagkabuhay na muli. Well, yung unang bunga na may kinalaman dito, yung prototype na tinatawag, yung bagong katawan na merong ating Panginoong Kristo, siya lamang nagtataglay nun. Sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, may mga restoration to life na naganap. Sa lumang tipan, si Elijah, kung inyong natatandaan, may binuhay siyang bata na namatay. Tama po ba? No? Si Lazaro, binuhay ng ating Panginoong Kristo nung namatay. Yung binata doon sa tinatawag nating town of Nain, nung ililibing na, nasa lubong ng ating Panginoong Kristo, yung prosesyon doon sa trangkahan nung bayan, binuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. No? These people, they are restored to life. But they do not have the resurrection body katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Okay? Nakakaibang katawan. Ito po yung ibig sabihin ng first fruit of the resurrection. Siya lamang yung may uri ng katawan ng pagkabuhay na muli na wala pa na nauna sa kanya na nagkaroon, kundi siya ang kauna-unahan na nagkaroon. Nakuha po ba? Okay? So tuloy po tayo. Iba pang mga talata, Gawa 26, 23. Nang si Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hintil. Another text, Colossians 1:18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. No, dito yung pinakikita na si Kristo ang ulo ng katawan. He is the firstborn from the dead, no? Na ang kanyang katawan na tinataglay ay kakaiba doon sa mga katawan na nagkaroon ng restoration to life. Okay? Tinatawag nating firstborn from the dead at sinabi nito upang siya maging pangunahin sa lahat ng bagay. He will be the supreme, he will be the preeminence even in the church. Since Jesus Christ is the head of the body, tandaan nyo, si Kristo ang ulo ng katawan ng mga mananampalataya ng iglesia, kinakailangan siya ang bida. Kinakailangan siya ang sikat. Hindi ang pastor, hindi ang programa ng church, hindi yung mga mayayaman sa church, hindi yung mga makakapangyarihang miyembro ng church nyo, kundi dapat si Kristo. At ang bawat miyembro, dapat isa puso't isipan nila, kung meron tayong pasisikatin sa ating church, ang pasisikatin natin yung Panginoon natin. Amen? Hindi yung sikat, hindi yung magaling na singer, hindi laging binibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng special number. Hindi yon. Kundi si Kristo, kilalanin niyo siya ng gusto sapagkat siya ang ulo ng iglesia na kung saan tayo ang katawan, tayo ang binubuo ng katawan. Okay? Tuloy po tayo. So, susunod na talata, Pahayag 1:5, at mula kay Kristo Jesus, na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin, at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? So, ipinakikita at binibigyang pansin dito, yung pagiging panganay niya sa mga patay. Siya yung naunang nabuhay, na merong kakaibang katawan, yung tinatawag nating resurrected body. Now, 1 Corinthians 15:22, as we continue it, sinabi sa verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay namatay, at gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Ipinakita rito sa verse 22 yung pagkaugnay natin sa dalawang Adan. Yung unang Adan, which is Adam, no? Ugnay tayo sa kanya, kaya nakaugnay tayo sa kanya sapagkat siya ang federal head natin. Lahat tayo nang galing sa kanya. Isa lamang nilikha ng Diyos. Ulitin ko, no? Isa lamang nilikha ng Diyos mula sa lupa, sabi nga ni Miriam Santiago noon. Mas maganda kami mga babae sa inyo. Kasi kayo nilikha sa putik, pero yung babae nilikha sa tadyang ng lalaki. Sa flesh na, no? Nilikha. So, nais kong malaman ninyo, isa lang ang nilikha ng Diyos sa putik, walang iba, kundi si Adan. At si Eva, hinugot na
sa tadyang ni Adan, no? Flesh na si Adan. Meron ng buhay, no? Tayo yung lalaki noon hindi eh. Hinulma sa lupa ito, tapos hiningahan sa butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na nilalang. Well, nais kong malaman ninyo, lahat ng tao nang galing kay Adan. He is the federal head. At nung magkasala kay Adan, damay tayo. Kapag pinag-aralan niyo yung theology of sin, no? Yung katuruan patungkol sa kasalanan, may tinatawag na imputed sin. When Adam sin, we sin. Ipinasa na kasalanan at may tinatawag na mina ng kasalanan, inherited sin, no? From generation to generation, hanggang makakonekta tayo kay Adan, yung lolo mo, yung lolo ng lolo mo, yung ingkong ng lolo mo, okay? Lahat sila makasalanan, papunta sa iyo. Ang tawag po ron, mina ng kasalanan. Konektado po kay Adan yan. At ang makikita natin sa katotohanan ng Biblia, maraming talata. No? Verse 22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay. Namatay ba si Adan? Yes. Tingnan pa natin ibang mga talata. Romans 5, verse 12. Sa kadahilanan ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. At ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. Listen, nung hindi pa nagkakasala si Adan, walang kamatayan. Okay? Mali nga yung theory ng mga may evolution at saka may tinatawag silang atheistic theory, no? Yung theory na pinagko-combine yung evolution at saka yung theism para lang ma-compromise. Ibig sabihin, bago isinilang si Adan o bago iniluwal si Adan sa mundong ito, actually yung mga dinosaur naglabasan at nangamatay na, binagsakan kasi ng asteroid, namatay silang lahat. So, yung mundo noon, bago lumabas si Adan, isang malaking sementeryo. Hindi po totoo yun. Sapagkat nung hindi pa namamatay, hindi pa nagkakasala si Adan, walang kamatayan sa mundong ito. Okay? Walang namamatay na hayop, walang namamatay na tao. Kasi si Adan at si Eva lang naman meron ng andun. No? At nung pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, doon nagsimulang sumpain ng lupa, si Adan ay makaranas ng kamatayan, maging lahat na nanggaling sa kanya. Yun po sinasabi rito sa Romans 5:12. Sa kadahilanan ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. Tuloy po tayo. Genesis 2:16-17, ito yung pagkakasala ni Adan, no? At iniutos ng Diyos sa lalaki at sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng malaya. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat na ikaw, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamatay ka. Ngayon, tanong ko sa inyo, si Adan ba alam na tama't mali? Alam niyo na ba tama't mali ni Adan? Kayo ba alam niyo tama't mali? Yes or no? Yes. Hindi lamang alam niyo ito sa theory, kundi alam niyo ito sa karanasan. Pero si Adan, nung kapanahunan na yon, nung hindi pa siya kumakain ng bunga, alam niya na ang tama't mali sa theory, dahil may utos eh. Adan, huwag kang kakain ng bunga, oras na kumain ka nito, mamamatay ka. Pero hindi pa niya ito alam sa karanasan. Diba? Hindi pa niya nararanasan yung matakot siya sa Diyos, yung makita niya ang sarili niyang hubad, yung magkaroon siya ng guilt sa kanyang isipan, dala ng kasalanan. Okay? Hindi pa niya nararanasan yun. Okay? Yung bigat ng kasalanan sa kalooban ng isang tao, hindi pa niya nararanasan yun. Pero alam niya may utos. Alam niya tama't mali. Pero oras na sumuway siya, mamamatay siya. Hindi pa niya naintindihan malahil yung oras, nung mga oras na yon na hindi siya nagkakasala, yung implikasyon ng kasalanan na idudulot nito, oras na sumuway siya sa Diyos. Pero tayong lahat, alam na natin yan eh. Hindi lamang alam natin, no, yung kasalanan sa teorya, or kapag nagbabawal yung mga magulang natin, o kapag may mga batas na nakikita tayo dyan, no, wet paint, nakalagay dyan. Wet paint, basa na pintura, huwag hahawakan. Pero talagang giliw na giliw ka, gusto mong hawakan, no? Gusto mong subukan. Huwag nga hawakan eh. Talagang hahawakan mo pa rin. Okay? There is something in us na kapag may batas, we want to violate it. Pero si Adan, during that time, wala siya nun eh. Pero meron siyang utos panlabas na ibinigay ang Diyos sa kanya. Hanggang sa naranasan niya ang kasalanan sa pamagitan ng karanasan. Mga minamahal, dahil dito namamatay tayo. At ang kamatayan na idinulot ni Adan sa sangkatauhan, Genesis 3:6, no? Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin
at nakalulugod sa mata at ang kahoy ay mananasang upang magpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga, niyaon at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So nagkasala na sila. Romans 5:19. Ito'y sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Romans 3:23, ito'y sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Romans 6:23, ito'y sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nais kong sabihin sa iyo, mamamatay ka. Okay? Lahat tayo mamamatay sa physical kung hindi pa darating ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat ito'y kabayaran ng kasalanan. Pero sa kabilang banda, kung babasahin natin Romans 6:23, may solution dun ng Diyos. Yes, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. At ang kamatayan na dulot niya din sa sanlibutan nito, hindi lamang kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual din. Ang ibig sabihin yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yung pagiging malayo ng tao sa Diyos. May mga taong ayaw sa Diyos, galit sa Diyos, minumura ang Diyos. Ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Patay sila sa espiritu. Wala silang relasyon sa Diyos. Wala silang kaugnayan sa Diyos. At ang masakit dito, kapag ang tao na natili sa ganung kalagayan at namatay pa sila sa pisikal, mararanasan nila yung ikatlong uring kamatayan, malupit yun. Sapagkat ito yung walang hanggang paghihiwalay ng tao sa Diyos na kung saan ang tao yung mapapahamak sa apoy ng impyerno magpakailanman. May impyerno ba? Yes. May langit ba? Yes. At ayaw natin mapunta doon sa lugar na kung saan doon nananatili ang puot at galit ng Diyos. Nais nating makapiling ang Diyos na maawain, ang Diyos na mapagpala, ang Diyos na puno ng biyaya, at ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa iyo ngayon kung hindi mo siya kilala sa iyong buhay. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nakita natin yung pagkaugnay natin sa unang Adan. Ngayon, nais ko naman makita ninyo yung pagkaugnay natin sa ikalawang Adan na ang dulot ay buhay. Kanina, dulot kamatayan. Ngayon, dulot buhay. Sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Ano ba meron kay Kristo? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit si Yesu Kristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi ang mga santo? Bakit hindi ang iyong sarili? Bakit hindi yung pangkating pananampalataya mo? Actually, may mga pangkating pananampalataya, nag-aalok ng buhay na walang hanggan eh. Magpamembro ka lang sa kanila eh. Umalis kayo rito sa samahan ito, lumipat kayo sa samahan nila eh. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, pero mali yun. Bakit? Sapagkat hindi naman yun ang namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo eh. Si Yesu Kristo ang ipinangako ng Mesiyas. Siya ang nagbuwi sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang karapat-dapat na Panginoon at tagapagligtas. Hindi ang reliyon nyo, hindi ang talino nyo, hindi ang kakayanan nyo. Hindi kilala nyo kung sino-sino man Poncio Pilato, the religious leader, na hindi naman namatay para sa ating mga kasalanan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi rito, no, buhay na walang hanggan, walang bayad. Ang ibig sabihin, isang bagay na hindi pinagtatrabahuhan. Tandaan mo, nakaka-insulto sa Diyos na gumawa ng kaligtasan kung yung kaligtasan na ginawa niya para sa iyo, babayaran mo. Diba? Nakaranas ka na? No, Nyor. Sa dami na niligawan ni Unyor eh, no. Limbawa lang, Nyor. Diba? Si Unyor nagbigay ng regalo. Tapos yung regalo na ibinibigay niya, na buong puso niyang pinagtrabahuhan, yung pinagbibigyan niya, abay binabayaran siya. Teka lang, bakit mo binabayaran? Regalo ko nga sa iyo yan eh. Diba? Ibinibigay ko nga sa iyo ng libre. Bakit mo babayaran sa atin? Abay, may insulto yung gumawa nun. May insulto yung nagbigay. The same is true what's happening today. Many people are insulting God by offering God their works, and their works is not perfect before God because they are sinful people. What they need to do, ang dapat nilang gawin, ay tanggapin nilang may pananampalataya ang alok na kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo. At minsan nakaka-insulto pa nga eh. Pananampalataya lang, maliligtas ka. Minsan may mga tanong ganun sa akin, no? Kapag nasa YouTube, umi-air yung mensahe ko eh. Pananampalataya lang, maliligtas ka. Kahit anong talata ang ibigay mo, nagbigay ka na nga ng 10 talata, and yet ayaw maniwala eh.
Sino ba itong mga taong ito? These are Bible deniers. They do not believe in the simple word of our Lord Jesus Christ na sinabi niya sa John 6:47, ang sino mang mananampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Simple lang yun, di ba? And yet, they do not want to believe that. Ang nais ng paniwalaan, ano bang mayaambag ko para makapunta ako sa langit? Wala kang mayaambag. Dahil tapos na yung kaligtasan. Ginawa na ni Jesus Christ yun 2,000 years ago. Ang kinakailangan mo lang gawin, manalig ka sa tagapagligtas. At tignan mo ang sarili mo na isang makasalanan na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at lumapit ka sa Kanya at magpaligtas ka sa Kanya. Tuloy po tayo. John 11:25-26. Isa sa mga talatang ginagamit ko ito pag nangangaral ako sa patay. Paborito ko ito no? Sinabi niya sa kanya, ako ang muling pagkabuhay. Kausap niya rito si Martha. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya ito kay Martha. Kasi ang sabi ni Martha, sinabi ni Jesus Christ kay Martha, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Sumagot si Martha, sabi niya, oo Panginoon, alam ko mabubuhay siya muli sa huling araw. Teka lang, no? Ang kausap ni Martha nung oras na yon, ang may akda ng buhay. Ang kausap ni Martha nung oras na yon, yung may hawak ng buhay na walang hanggan. Yung kausap ni Martha nung oras na yon, ang may hawak ng pagkabuhay na muli. Kaya ganoon na lamang ang statement ni Jesus Christ dito. Na sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the author of life and the resurrection life. So si Lazaro, no? Binuhay niya muli sa physical. Kapag namatay sa spiritual si Lazaro, mabubuhay muli sa spiritual si Lazaro or magkakaroon siya uli ng panibagong katawan. Pero ipinakita niya lang to na kaya niyang buhayin si Lazaro sa physical dahil siya ang may akda ng buhay. At ang tanong niya, naniniwala ka ba rito? Ang sabi niya rito, akong muli ng pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Kung kayo'y mananampalataya sa Kanya ngayon, at mamamatay kayo sa physical, mabubuhay kayong muli sa panibagong buhay. Or ngayon pa lang, meron kayong buhay na walang hanggan, at kapag namatay ka sa physical, bibigyan ka ng tinatawag nating resurrection life balang araw. At ang sabi niya rito, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Well, kung ikay sumasampalataya ngayon sa Kanya, hindi ka na makakaranas ng kamatayang espiritual. Hindi ka na rin makakamatayas ng eternal na kamatayan. Bakit? Kasi nanalig ka sa Kanya bilang tagapagligtas. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. At ang tanong niya rito, pinaniniwalaan mo ba ito? I hope lahat tayo rito naniniwala sa bagay na yan. Sapagkat totoo ang bagay na yan na sinabi sa atin ng ating Panginoong Kristo. At kinukompronta tayo ng isang mahalagang katanungan na dapat tanungin mo sa iyong buhay, kapag ako ba'y namatay sa oras na ito, alam kong may buhay na walang hanggan ako? Kapag ako'y namatay sa oras na ito, nakatitiyak ba akong sa langit ako pupunta at makakapiling ko ang Diyos na lumikha sa akin at nagbigay ng buhay sa akin at nagbigay ng oportunidad sa akin ngayon upang makilala siya. Hinihimo kita, kilalanin mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Manalig ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. At sumampalataya ka. Dapat makita mo muna ang sarili mo na ikay makasalanan at di mo maliligtas ang iyong sarili. Tuloy po tayo. Unang Tesalonica 4:14. Sapagkat kung tayo sumasampalataya na si Jesus ay namatay at muling binuhay, gayon din naman sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So pansinin niyo rito, anong qualification? Kung tayo sumasampalataya sa Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ano ba ibig sabihin ng namatay at muling nabuhay? Gospel. Good news. Si Kristo ay namatay sa aking kasalanan at muling nabuhay. Ito lamang qualification. Hindi sinabi rito ay kung ako'y membro ng Iglesia ni Kristo o kung membro ako ng samang ito o kung sumusunod ako kay Apollo, kay Buloy, ako'y magkakaroon ng buhay. At kapag ako'y natulog, ako'y magkakaroon ng buhay. Wala pong sinasabi rito. Ang sinasabi rito kung ikay naniwala sa Ebanghelyo na si Kristo ay namatay at nabuhay na muli, gayon din naman ang sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadali ng Diyos na kasama niya. Yung mga natutulog rito, yung mga unang namatay. Dadaling kasama ni Jesus, anong ibig sabihin nito? Sa reunion na tinatawag,
no? Na ibabangon muli ni Kristo, yung mga unang namatay na mananampalataya ni Kristo. Ang dala ni Kristo, yung mga kaluluwa at espiritong pinerpekto niya, nakapiling niya ngayon sa langit at dadalhin niya roon sa panibagong katawan. Kayo ba kumpleto? Yes. Do you have the material being at immaterial being? Yes. Meron akong physical na katawan at sa physical na katawan nito, narito yung espiritu, kaluluwa, kaisipan ko, puso ko. Yung puso, hindi yung pumping station na nasa puso natin, ha? Yung konsensya ko, everything in it, yung will na andyan yan. So kapag ako'y namatay, maghihiwalay yun. Makakapiling ng aking Panginoong Jesucristo, the immaterial part of man. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, ibabalik ni Kristo yun doon sa panibagong katawan ko. Ilalagay niya uli yun. Kompleto uli po ako. Hindi lang bibigyan ka ng panibagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo at wala yung immaterial part of man, yung kaluluwa at espiritu, na meron ka ngayon. Bagkus, kumpleto ka uli. Tuloy po tayo sa mga talata pang ito. Okay? Yung pang-apat na nais kong makita ninyo. Okay, tama yan. Ang pagkakasunod-sunod na pagkabuhay muli na alam o pagkabuhay na sinabi sa iglesia. Ito na po tayo, yung huling bahagi ng ating mensahe. Unang Korinto 15:23. Ngunit sa kanya-kanyang takdang panahon, ang muling pagkabuhay, ang unang nabuhay ay si Kristo, pagkatapos ng ang mga na kay Kristo naman, ang bubuhayin pagbalik niya rito sa sa mundo. Okay? Now, ang pagkakasunod-sunod ng pagkabuhay muli na alam o na sinabi sa iglesia. Nais ko malaman ninyo, si Jesucristo ang unang bunga. Kapag sinabing unang bunga, bigyan ko po kayo ng idea sa lumang tipan, ha? Sa lumang tipan po, may tinatawag silang first fruit. Yung first fruit po nito, sample lang ito. Kapag sinabing first fruit, isang palad lang. Kukuha ka ng inani mo, okay? Pagkuha mo yan, isang palad lang yan, ibibigay mo dun sa saserdote sa templo. Okay? Ibibigay mo yun sa saserdote sa templo at iwi-wave ng saserdote yan. Okay? Alam niyo kung kailan nagaganap yon? Yung first fruit offering, nagaganap po yun Sunday morning. Nagaganap yung linggo ng umaga pagkatapos ng Passover. Yung first fruit, naaanihin ng magsasaka, puputulin yun, ibibigay yun sa saserdote, isang bugkos lang po yun, no? isang palad lang, at iwi-wave yun. Ito po yung ritual na ginagawa nila sa lumang tipan. Iwi-wave yun ng priest sa harapan ng Panginoon. Sample yun parang sample. Di ba kapag bumibili yan si Mark, nagtitinda ng bigas, may iaalok na bigas sa'yo si Mark. Hindi niya iaalok yung isang sako sa'yo. Bibigyan ka muna niya ng sample. Okay? O ito yung mga sample. Ilalagay niya sa palad. Itong bigas na to, dinurado. Hindi dinuraan dinurado yan. Ito, Japanese rice. Ano pa yun, Mark? Ito, jasmine rice. Pakikita niya. Ito, yung long grain. Ipapahawak ba niya sa iyo yung isang sako? Hindi. Ilang piraso lang yun. Nasa palad niya. The same also with first fruit. Yan. I-wave yan sa Panginoon. Pag in-wave niya yan sa Panginoon, sample lang yun, no? Dahil ang susunod na gagawin doon, pagkatapos i-wave, yung tinatawag nating harvest. Jesus Christ is the first fruit of resurrection. He is the prototype. He is the example of the new body that will be given to the believer. Nakuha po ba? Okay? So, ganun po sa lumang tipan. So, ibang-iba po yan sa first fruit na itinuturo ng mga pastor ngayon. Marinig lang yung first fruit, may kinalaman na sa giving. Ano ba yan? No? At ang igigib yung buong inharvest. Hindi po ganun. Kaya pag pinag-aralan nyo maigi sa lumang tipan, lahat ng maling paniniwala patungkol sa first fruit, no? Gigibain po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi ang first fruit na tinutukoy rito, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yung first fruit na ibinibigay, isang palad lamang yun, na ibinibigay sa saserdote, at yung saserdote, iwini-wave yun sa harapan ng Panginoon. And then pagkatapos po ng ritual na yun, sapagkat darating na yung tinatawag nilang harvest. Jesus Christ is the first fruit of the resurrection. Actually, nung nabuhay na muli si Jesus Christ, may kasabay siyang mga nabuhay na muli. Pumunta po tayo, isa sa mga magandang talata. Matthew 27:50-51. At muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Ano sabi ng talata?
At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. Okay? Sa templo kasi, yung malaking templo, may dalawang kwarto ron, the holy place and the holy of holies, tapos merong kortinang malaki ron. At yung kortina, ang kapal po nun 3 inches. Napunit po yun nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. Sipin mo, nung namatay si Kristo, nabuksan yung mga libingan. Okay, may nilibing, tapos nabuksan yung mga libingan. Tapos, bumangon yun. Abay, teka lang, kailan sila bumangon? Nung nabuhay na muli si Jesucristo, hindi. Tignan nyo. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng muli niyang pagkabuhay. Pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa Mariami. Mga kapatid, nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, may mga kasabay din siyang nabuhay. Ebidensya ng pagkabuhay niyang muli. First fruit of the resurrection. At sino itong mga nabuhay na ito? Mga banal? Mga nanalig kay Jesus? Mga taong nanampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo. At kung nagpakita man sila sa banal na dako, which is templo nung kapanahunan yon, ay itong katibayan, no? Nung napagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Pero si Kristo ang unang-unang nabuhay na muli na may panibagong katawan. And then, sabi ng Biblia, yung mga namatay kay Kristo, 1 Thessalonians 15-16, ito yung binasa natin kanina. Pagkakasunod-sunod po ng pagkabuhay na muli, o yung tinatawag nating order of resurrection. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo, tandaan nyo, sulat sa church to sa Thessalonica, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, na tayo na nabubuhay at natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. So sa order po of resurrection, si Kristo ang first fruit, siya ang unang nabuhay na muli. Ang susunod na pagkabuhay na muli ay yung pagdating na ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po tayo sa tinatawag nating pagdagit na si Kristo ay darating sa alapaap. No? At unang niyang bibigyan ng panibagong katawan ay yung mga natulog na kay Kristo. Yung mga simula nung itatag ang iglesia, sila yung mga nanampalataya kay Kristo hanggang sa mga panahon na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama yung iba kong kapatid sa pananampalataya at mga kaibigang pastor na nangamatay na. Silang unang bibigyan ng panibagong katawan. And then, paano yung mga nabubuhay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ng Biblia, pagkatapos tayong nabubuhay at ay natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawarin, sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, kung darating ang ating Panginoong Jesucristo, sa oras na to, ang unang bubuhayin yung mga nangamatay kay Kristo, at ang susunod na bibigyan ng panibagong katawan, no? Tayong mga nabubuhay ay hindi na makakaranas ng kamatayan. Amen? Ibig sabihin, there will be generation of Christians. There will be generation of believers that will not experience death. At yung henerasyon na yun, ito yung henerasyon na kung saan dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Abay, napakaganda nun. Kung sa kapanahunan natin yun, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Magiging matagumpay tayo sa kamatayan. Okay? Titignan natin yung kamatayan ng harapan at tutuyain natin siya sapagkat hindi na tayo makakaranas nito sapagkat tayo bibigyan ng panibagong katawan. Itong lumang katawan na ito ay mababalot sa isang immortal na katawan. Itong lumang katawan na ito na may kasiraan, may kabulukan, ay papalitan ng panibagong katawan na wala ng kabulukan. Itong lumang katawan na ito na tinatamaan ng katakot-takot na sakit ay hindi na magkakaroon kailanman ng karamdaman. Amen? That's a blessing. Okay? Actually, sa order of resurrection, mga 6 yan. No? Ang nabanggit ko lang rito, yung dalawa may kinalaman sa church age sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15:51-53, pagpapatibay, si Apostol Pablo riyan sumulat, sinusugan at pinagtibay yung sinulat niya sa unang Thessalonica Kapitulo 4. Sabi rito, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Kapag sinabing hiwaga, hindi something mysterious or spooky o nakakatakot, isang bagay na hindi tinuro sa lumang tipan, ngunit ngayon sinasabi sa ating kapanahunan. Ano yung hiwaga na yan? Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Well, sinabi ni Pablo yun eh. Sabi niya, hindi tayo lahat mamamatay, tayo babaguhin. Teka lang, Pablo, hindi ka naman binago ah. Di ba namatay ka? Di ba napugutan ka ng ulo? Nung panahonan ni Nero? Abay, nagsisinungaling ka ba rito? Sabi mo babaguhin, hindi po. Simula nung kapanahonan ni Pablo magpahanggang ngayon, ang tunay na turo ng mananampalataya
ay yung tinatawag nilang imminent return of Jesus Christ. Kaya kahit sabihin ko man sa inyo, no, makakasama ako sa pagbabalik ni Kristo, hindi ako mamamatay. Well, naniniwala kasi ako anytime pwede siyang bumalik. At kapag bumalik siya, hindi nga naman ako mamamatay. Ganon din ang paniniwala nila Apostol Pablo. He is including himself in that generation that he will not experience death, hoping that Jesus Christ will come on that time. Kayo ba umaasa na si Kristo darating ngayong kapanahunan natin? Lord willing. Pero pag dumating siya sa ating kapanahunan, abay di na nga tayo makakaranas ng kamatayan. Si Pablo ganun din eh. Pero ang misteryo, ito yung misteryo. Hindi ito tinuro ng lumang tipan. Ang misteryo, balang araw, magkakaroon tayo ng panibagong katawan na itinuturo sa iglesia. Tuloy po tayo. Sa isang saglit, sa isang kasat mata, sa muling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na ito na may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So mga kapatid, tumutukoy po ako sa mga mananampalataya. No? Yung nag-aral tayo ng Order of Resurrection, marami ako nabanggit sa inyo, sapagkat alam natin, pagkatapos na ibangon muli ang mga mananampalataya at magkaroon tayo ng panibagong katawan, papasok yung 7 taong kapigatian na tinatawag, and then, sa muling pagbabalik ni Kristo, tutungtong ang kanyang paa rito sa lupa, yung una sa alapaap, no? Maghahari siya ng 1,000 taon, ang ibabangon naman doon yung mga mananampalataya sa lumang tipan. Makikita natin si Moses, sila David, sila Abraham, yung mga hero ng lumang tipan, na binabasa lang natin sa Biblia at makakapiling natin sila doon sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo rito sa lupa. At sa kahuli-huli ang ibabangon po lahat ng patay na makasalanan upang humarap sa Diyos at hatulan balang araw. Sana hindi ka makasama rito. Pumunta tayo sa Book of Revelation. Baka meron talata dyan, no? Revelation chapter 20. Ito na lamang po yung huling talata na nais kong ibigay sa inyo. Tapos magtatapos na po tayo sapagkat darating na yung susunod na batch. Revelations 20, pakitignan rito Erwin. At ang talata ay 11. Revelations 20:11. Okay. At nakita kong isang malaking tronong puti, at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. At walang natagpuang lugar para sa kanila. Tuloy. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Tuloy tayo dyan. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, yung mga namatay sa dagat, at ibinigay ng kamatayan yung mga nasa impyerno na, okay? At ng Hades, ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa, tuloy. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy, itong ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, tuloy. At ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa lawa ng apoy. Tandaan nyo, yung tao kapag napunta sa impyerno ngayon, temporary place lang yun. Parang tabo. Yung permanent place, ito yung lawa ng apoy, lake of fire. Okay? Intermediate place lang yung impyerno ngayon. At itatapon lahat doon nang walang kaugnayan sa Diyos. Sana hindi ka makasama dito. No? Doon sa tinatawag nating ibabangon din ang mga patay. Kapag sinabing mga patay, walang relasyon sa Diyos. Pag sinabing mga patay, okay, walang pagkakilala sa Diyos mula Genesis hanggang Revelation. Sabay-sabay silang haharap sa Diyos upang bigyan sila ng hatol ng Diyos. Yung mga mananampalataya ba kasama rito sa paghatol na ito? Hindi. Sapagkat yung kasalanan natin hinatulan na 2,000 taon na nakakalipas. At nagkaroon niya ng bisa sa buhay mo nung nanalig ka kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Nung nagsisi ka sa iyong kasalanan, humingi ka ng tawad sa Kanya at tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang iyong manunubos. Our sin is forgiven by God 2,000 years ago. At kung kailan ka man tumanggap, doon nagkaroon ng bisa ng pagpatawad sa buhay mo. Kaya hindi ka na makakasama. Doon sa paghatol, sa huling panahon, na ibabangon yan, bakit bibigyan pa rin niya ng panibagong katawan? Yes, panibagong katawan.
Pero yung katawan niya, ibibigay sa kanila, itong katawan ay ugma para sa dagatang apoy, balang araw. Those people who rejected God from Genesis to Revelation, throughout history, makakasama sila sa lawa ng apoy balang araw. Mga kaibigan, simple lamang po, yun ang ating pinag-aralan sa umagang ito. As continuation of the message last week, ang ipinangangaral ng iglesia, nandyan ba? May huling ano pa ba? May huling outline pa? Wala na. Okay. Actually, dalawang pinag-aralan natin, pero ito sasabihin ko yung outline kong apat na pinag-aralan natin for the past few weeks. Ang ipinangangaral ng iglesia, ang paniniwalang higdwang nakapasok sa iglesia, ang paninindigan ng iglesia at ang pagkasunod-sunod ng pagkabuhay muli na sinabi sa iglesia. Ako'y naniniwala, no? Bilang mga mananampalataya, dahil ito ang mensahe natin, ito yung mensahe ng pag-asa. Mensahe para ipaabot sa iyo, habang may pagkakataon pa, makagagawa ka ng isang mahalagang desisyon para kilalanin mo si Jesucristo sa buhay mo. Hindi po tayo narito para mag-recruit, hindi naman recruitment agency ang church natin. Okay? Ang church natin, nagpapakalat ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa lahat ng nais lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya, makalalapit ka. Okay? Dapat makita mo ang kalagayan mo sa liwanag ng salita ng Diyos na ikay makasalanan, hindi mo maililigtas ang iyong sarili, at manalig ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yan po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Isang pribileyo na makapagsama-sama muli ang iyong iglesia sa ganitong uri ng pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin ka sa iyong kagandahan loob. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Hihilingin ko po si Kuya Neri. Kuya Neri, ikaw na lang mag-usher, no? Okay lang ba sa'yo? Ayun yung ating lalagyanan. Kunin mo na, tapos ikaw na manalangin dyan. Okay? Ito po yung malayang pagbibigay. If you do not have money, hindi ho kayo obligado magbigay. Okay? Kuya Neri. Okay. Kuya Neri. Okay. Okay, pinagpapasalamat natin. May bisita tayo, si Birna. Narito ngayong umaga. Nyor, salamat sa pagdala mo sa ating bisita sa umagang ito. At ganoon din si Kim, narito na. Yan o. Sa blessing, narito siya. Ang diwata ng La Union, narito na. Sister Kim. So Kim, welcome, no? Miss ka namin, matagal. At alam ko ang kapatid mo nasa ospital, gusto niyang pumunta sa ating church. Kaya lang, frontliner po siya. Mas mabuti pong doon muna siya sa bahay niya, sabi niya. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Umaasa ako na magkasama-sama tayo muli next Sunday. At mamayang hapon, okay, makinig po kayo ng aking mensahe. Maganda po ang mensahe na ihahatid ko mamayang hapon. Ang mapagtagumpay na pananampalataya. E-ere po tayo ng live stream 3:00 ng hapon. No? So iba po ang mensahe ko sa umaga, iba rin po ang mensahe ko sa hapon. At meron tayong maliit na bisita doon sa isang kwarto natin. Nakasiklod siya, bawal puntahan. So salamat at nakapunta ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung magtatapos na sa ating mensahe sa service ngayong umaga. No? Ipinagpapasalamat naming Ama ang opportunity na makapagsamba sa iyo. Salamat sa mga kapatid na narito ngayon sa umagang ito. At ganoon din sa mga kapatid naming nasa kanilang mga bahay na sinundan kami sa pamagitan, Panginoon, ng pakikinig ng iyong salita through live stream.
And I pray for them, Lord. Ikaw patuloy na magpalakas sa mga kapatid, hindi lamang narito, kundi mga nasa bahay at sa hinaharap, Panginoon, naway makapiling namin sila sa iyong pananambahan. Salamat sa opportunity ito, Panginoon, at naway this afternoon, muli akong i-ere sa iahatid kong mensahe, matagumpay na pananampalataya, naway mapanood nila at makasama rin sila sa pananambahan. Ingatan mo at pagpalain mo ang mga kapatid ng kapayapaan, awat habag sa umagang ito sa kanilang paghayo. Lahat pong ito'y dalangin ko sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung gusto nyo ngumiti muna bago umalis, ngumiti muna po kayo. Salamat po. Huwag kayo munang maaga pa naman.